So ngayon mga kababayan, mga palangga ko, si De Lima, siyempre sabi ko naman sa inyo kasabwat niya ng mga bangag, ay pumasok pala siya sa bilangguan. At nakausap niya si Madriaga, yung Ramil Madriaga. So like few hours ago, ay nagsalita siya na sumulat daw itong si Madriaga sa kanya, si Ramil Madriaga, na, inaala yung kanyang saba. Hindi, chika lang. So, sumulat, alam niya man si Dilima mga hitad, terador yan ng saba, di ba? Kung makalantak ng saba, akala mo hayok na hayok at wala nang bukas. So, yes, the Saba Queen, ika nga, sabi ni Zara Lina. Alam nyo, dapat na lang itong mga to, paglaruan na lang natin yung mga hinayupak na to, yung mga inanitan. Okay? Dahil si Dilima nag-press release recently dahil sinulatan daw siya ni Madriaga, sulat kamay. Actually, andito yung mga sulat-sulat. Okay? Ito yung mga sulat-sulat ng mga kadyutahan. Yung mga sulat-sulat na yan, inano na natin yan. Nire-write na natin yan. Okay? Pero tignan natin kung anong pwede nating mahugot dyan. Alright. Ang problema, mga kababayan, alam niyo naman, di ba? Kung ano yung layunin nitong Madriaga na to, kung bakit ngayon nakikipagsabuatan kay De Lima. So sinasabi niya sa kanyang letter, mga kababayan, na humingi siya ng tulong kay De Lima na lumantak ng saba. At itong letter nito, November 17, 2025, last month, na kung saan ay ipinadala niya through his lawyer, according to De Lima, na nangingi siya ng tulong at sinasabi dito sa sulat na ito, okay, ito basahin natin ang kanyang letter, sabi niya kay De Lima, I am blessed to have this opportunity to reach your attention. I am unjustly accused, charged, and detained for a crime I had nothing to do with. Okay? Na hindi daw siya gumawa ng krimen ng kidnapping for ransom. It all started in 2021 when I chanced upon a group of farmers in Bataan begging for food and clothing. I learned that they were forcibly ejected from their lands. So anyway, actually there's no point na pagtiyagaan natin basahin ang mga sulat ng isang sangkot, okay, sa kidnapping na nakakulong. So syempre, ililigtas niya yung kanyang sarili, ang kanyang mga palabok dito ay against dinamay si Harry Roque, at syempre ang punterya ay si Inday Sara, at ang konteksto ng kanyang kadyotahang letter to De Lima or Saba Queen ay wala siyang kasalanan. Siya inosente, siya ay mabuting tao. At dahil doon, nabighani na naman ang bilat ni De Lima, kaya pumasok siya sa kulungan. I think, sabi ni De Lima, December 8. Di ba? Araw ni Mama Mary. Talagang itinapat ni De Lima na pumasok siya sa kulungan according sa kanyang statement few hours ago na 2 hours daw sila nag-spend together, bilat-bilat bigaon, sa interview, ganon-ganon. Hindi ko alam, baka inilabas, hindi natin alam, baka si Madriaga inilabas yung saba niya at niyup-yup ni De Lima. Hindi natin sure. Di ba? Wala tayong kaalam-alam. Baka naman ang puhunan ngayon ni Madriaga para magpatulong kay De Lima ay ang kanyang boto. Kasi alam mo naman si De Lima, uhaw yan. At sinasabi naman niya, yung buto, pag nakakita siya, ay lumalabas ang frailty of a woman. Diba? Parang si Ontiveros, na 30 years nakakilala si Llamas, na naglalamas-lamas sila sa kanilang buhay-buhay. Tapos nang tinanong siya kung married or not si Llamas, ang sabi niya, hindi niya alam. Tapos sabi ni Munzon, bakit naman, Winnie, di ba? Winnie Monsod, na 30 years kayo magkasama, hindi mo alam kung married or what. Sabi naman itong ni Llamas Queen, what? What? Anyway, pareho silang, mahilig sa saba. Pero masarap naman talaga ang saba, lalo na kung talagang totoong saging na saba, dahil
favorite ko yan. Yan ang kinalakayan naming saging. Pero syempre, if you talk about De Lima, ibang konteksto ang saba sa kanya. So sinabi ni De Lima, mga hitad, na 2 hours daw sila nag-spend together ni ni Aramil Madriaga at pinakinggan daw niya ang sinabi na makakapagdiin kay Inday Sara at sa mga Duterte, bla bla bla, eklabush. Kasi daw ang statement ni Ramil Madriaga is so powerful na talagang kailangan imbestigahan dahil may mga ebidensya. Pero itong putang inang mahilig sa sabang ito, di ba? Yung expose ni Zaldico na kompleto sa recados, may pictures at maliwanag na si Zaldico ay itinalaga ni Bangag na chairman sa Committee on Appropriation kasama ni Tambalos Los Martin Romualdez, kasabwat ni Bangag, walang ginawa ang Saba Queen. Dahil inamin naman niya na nilamon niya ang mga saba. Diba? O ang buto ni Dayan. Oh, ano? Dalima. So ngayon, mga kababayan, ikaw hinayupa ka Dalima, kukunin ka na ng lupa, diba? Yung kapukpukan mo dyan sa saba, dahil sinabi mo naman yan, kung tinanong ka kung bakit mo pinatulan ng isang driver na katulad ni Ronnie Dayan, na ikaw ay mataas ang antas sa lipunan. DOJ Secretary, abogado. Nung tinanong siya, ita-translate ko sa Tagalog, bakit mo pinatulan ng driver? Dahil sa kahinaan sa aking kalibugan bilang isang babae dahil, kahit i-google nyo yung ibig sabihin ng frailty of a woman, di ba, kapurukan sa kaputahan. Di ba? Kasi may asawa si Dayan eh. So, So ngayon, ang jutang Ginemes na ito na kailangan maimbestigahan dahil mapanagot si Sara Duterte, ganito, ganire, ekla-eklat, di ba? Tapos si Zaldico, wala, double standard talaga itong mga hayop na ito eh. Kaya talagang ewan ko sa inyo mga dilawan. Di ba kung bakit kayo nagpapaniwala sa isang abogadang ngetpa, natakaw sa saba, umamin na kaya pumatol sa kanyang driver dahil sa kanyang hinaan. At nakakita ng saba, ganun-ganun ng saba, gatigas-tigas ang siba, nilantak ng lola nyo. Kakahiya, di ba? Tapos may mukha pa silang iharap na gano'n. Tapos ngayon pumasok na naman sa kulungan. Ano naman si Dilima, favorite talaga niya yung kulungan. Remember the Bilibid days? Masayaw-sayaw pa ang alpotera niya, ganyan-ganyan. Oh, ano yon? Ngayon, sabi niya, syempre tandem sila ng Malacanang, di ba? Ng mga bangag dyan sa Malacanang, natutukan si Sara Duterte kasi, naku, itong mga statement itong Madriaga na sangkot sa kidnap or ransom, na may mga napatay pa dun sa kanilang mga operation and everything. Kailangan tutukan, kailangan malaman ng taong bayan. Pero si Zaldico, na nag-expose kompleto sa recados, sabi ko nga, ngayon ay gustong ipakidnap at dukutin ng buwakan ng inang Marcos Jr. na ito na punot dulo ng kahirapan, ng krimen, ng kadurugan, ng pagnanakaw sa kaba ng bayan dyan sa Pilipinas. Di ba? Tahimik ang mga demonyo lang kaparian, na kumakampi kay Dilima na, ito kayo mga pare, ikampi-kampi nyo pa si Dilima na umamin sa kanyang kalandian at kahinaan kapag nakita ng saba, subo agad. Di ba? Nakita nyo? Kaya buhay natin sa Pilipinas, ulit-ulit na lang tayo dito. Walang mangyayari sa bayan natin, okay? Kung hindi kayo kikilos. Sabi nga, nanood ako sa spokes hour ni Atty. Harry, which is lagi ko naman sinasabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ngayon, dahil kayong mga pinglawan na nagpapaniwala dito sa kabiga-biga ni Dilima, di ba? Di pa matori ba yung Dilima? Na umamin ka, may asawa yung driver mo, nilamon mo, ginmuol-muol mo gidagiyang buto man. Ginom-om mo gigalinti, ba di putar, kalakas ang mandar mo mag-om-om sang buto ni Dayan. Tapos ngayon nagsulod, ngayon pumasok ka na naman sa kulungan. Dako ba ang buto ni Ramil Madriaga? Ano ang kapalit nito?
Kasi I don't know kung tigang ka, I doubt it. Di ba, Vance Vlog? Oh. Ngayon, sasabihin, kailangan imbestigahan daw, chuchu-chuchu. Alam naman natin. Ito, sumagot na nga si VP Sara dyan. Di ba? Na hindi lang naman yan unang bato. Dahil 2023 pa lang, sinabi ko na yan sa inyo. Patungkol dito sa operation, what? Eliminate the enemies. Balikan uli natin yung 2023. Pasabog ko yan, dudukutin si PRRD, gugurgurin, kukunin ng ICC, exposein natin yan si Pastor, si Senator Bongo, si Senator Bato, si Inday Sara. Lahat yan. Ngayon, nangyayari na. Kampi-kampi na itong mga hinayupak na ito. Katulad nga itong si Dilimang lumantak sa Saba. Dahil inamin niya, pumasok sa bilangguan. At sinasabi niya na dapat talagang imbestigahan si Sara. Pero ulit, yung pagnanakaw ni Bangag, ni Sandro Marcos, ni Tambaloslos, na dati si Dilima ay anti-Marcos pero dahil nabigyan, baka niragaluhan pa ni Lisa yan ng sabay. Diba? Ngayon wala silang wala silang sinasabi about sa pagnanakaw ni Bangag, sa pagnanakaw ni Sandro. Nagmumura na ang ebidensya. Kaya nga, my friend, my BFF, Zaldico, I know you're listening, darling. Okay? Ipa-apostil mo na yan, palangga. Nag-usap tayo sa panaginip ko, di ba? Nag-usap na tayo sa panaginip ko na gagawin mo ang lahat at sinangako ka sa akin na hindi ka magpapahuli sa mga demonyong bangag. Okay? Gawin mo na yan dahil sabi ko nga, kahit naging kabahagi ka nila, okay? Kakampihan ka ng taong bayan and we will deal with you later. Okay? Ang importante ngayon ay nasa tamang direksyon ka na. Ipapostil mo na lahat yung mga ebidensya mo, yung mga pictures, lahat ng exhibits. Di ba? Sayang naman yung mga magagaling mong lawyers dyan na binabangga ko rin, di ba? Alam niyo naman yan, open book naman tayo open book. You know that, it's public knowledge and public documents nandyan na kinasuhan ako ni Zaldico. May mga lawyers siya. Kung kaya mong magbayad ng dikampanilang lawyers dito, kaya mo rin. Gawin ang tama. Because this time, ang magbe-benefit sa kaso na ipa-file mo, not really kaso, yung testimonya mo, ay taong bayan. Na madudurog natin ang bangag. Gamitin mo lahat ng natitira mong power, my BFF. Para mapanagot si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, na tinraidor ka. Na ginamit ka para kasuhan ako, buwisitin si Inday Sara, pagbintangan, di ba? Ng syeminet. Ngayon, ikaw na ang gugurgurin. Balik tayo dito kay Dilima na ito. So ito mga kababayan, ang gusto nila mangyari ngayon. Mga, syempre, di ba, yung mga kasinungalingan, itong si Madriaga, di ba, na ang sinasabi niya dito, ano ba yung mga sinasabi ng kasinungalingan niya? Okay? Tungkol nga, alright. Okay? Na tinawag. Okay, sinabi niya dito, Okay? Okay. Sinasabi na daw na noong 2018, ipinakalala siya ni PRRD kay VP Sara at inatasan sa intelligence gathering chuchu-chuchu. Tapos sinasabi niya nga noong 2019, inutusan daw siya ni Inday Sara na bumuo ng group para suportahan yung mga planong yung plan about 2022 presidential candidacy. Unang-una, mga kababayan, 2019 daw, 2021, 2022 election, ayaw pa nga tumakbo niya ni Inday Sara Dito pa lang sinungaling na itong hayop na to At saka presidential candidacy ni Inday. Kita nyo, nagsisinungaling dahil ayaw ang tumakbo ni Sara Gusto niya lang magstay sa Davao. Nabudol lang siya ni Amy Marcos Okay, at ni Bangag, nabudol tayong lahat. Then, ang sinasabi dito, nitong julul na ito, na nag-uutos daw si Sara. Okay? Para magbuo siya ng grupo. Walang nag-uutos sa amin. Ako ba, inutusan ako ni Inday? Hindi. Para ipagtanggol siya. Even yung mga alpot, hindi yan inutusan ni Inday. Kaya ngayon,
Ang mga alpot na yan magiging Ramil Madriaga II yan or 2.0. Kaya talagang sabi ko nga, mag-ingat talaga si Sara.